Para hindi masyadong mabigat sa'yo, kunin ko muna si Luis. Kung gusto niyo po, okay lang po sa amin. Okay ba sa'yo? Ito ka muna sa amin. So yun po guys, stop po muna natin. So just a heads up lamang po ang pag-uusapan natin sa video na ito ay magbabalik tanaw po tayo tungkol nga po doon sa sa araw na tuluyan na nga pong sumama si Luis sa kanyang tatay Tekram at naging parte nga po siya ng pamilyang Manalastas. So ano nga ba ang dahilan kung bakit nga ba or ano nga ba ang nag-udyok kay Luis para sumama ng tuluyan kay Tekram? Kasi nakilala ni Tekram itong si Luis mga February 2020, pero itong tagpo na ito kung saan sumama na talaga siya kay Tekram ay mga September 2020. So sa mga hindi po nakapanood nito, tara po balikan po natin ang tagpo na ito na na sumama na talaga si Luis kay Tatay Tekram. So tara po. Bakit umalis si nanay dito? Nagkaroon po kasi kami ng hindi pagkakaunawaan sa asawa niya. Dinadala po din dito yung mga barkada ng asawa niya. Nagkapatid po akong babae. Si nanay ba ay kusang siya talaga ang umalis o sabi mo nga nanggaling sa'yo, pinaalis niyo? Nag-decision din po silang umalis. Sabi lang po niya ng kapatid ko kasi na yan, huwag dito magsiinom. Ay nagalit po sa amin. Umalis na lang po ng kabod. Pinaalis lang po namin yung mga kasamang umiinom. Siyempre po, hindi naman po namin makakilala yung mga umiinom dito na dinadala niya. Tapos dito pa niya po pinatutulog. Okay. So yun po, ayan, stop po muna natin. So yun po yung dahilan kung bakit nga ba nagkaroon po kasi ng hindi pagkakaunawaan between sa pangalawang asawa ng nanay nila, tapos sila Kuya Angelo, yung mga kapatid ni Luis, nagkaroon po ng hindi pagkakaunawaan dahil nga po sa pag-inom daw po ng kinakasama ng nanay nila, tapos nadadala pa ng barkada. At ang concern ni Kuya Angelo kasi is yung may kapatid siyang babae ba, tapos kung sino-sinong dinadala doon sa bahay nila na kainuman ng kanilang stepfather. Pero dati pa po iyon, so I'm sure ngayon is medyo okay na siguro yung pagsasama o samahan nila sa kanilang stepfather kasi magkakasama na sila ngayon sa iisang bahay. So ibig sabihin is okay na po yung samahan nila at I'm sure na na-realize na din naman ni stepfather at ng nanay nila na mali yung kanilang ginawa. And nakikita naman po natin sa mga vlog nila na ayos na po yung samahan nila. So yun po yung mabuti or maganda doon sa mga pangyayaring ito. Yung na-realize nila yung kamalian nila, tapos nagbago. At yun, patuloy sa pamumuhay nila bilang isang pamilya. Kung yung asawa niya po pipiliin niya, payag na po kami. Hindi na po siya namin niyahabulin. Pero paano na lang po yung mga kapatid ko? Wala na nga kami, pati nakagutom. Maliban sa gusto kong makausap si mama mo, talagang hindi natin mapag-ayos kayo at hindi siya babalik. Kasi si Luis ang pinakabata sa inyong natira, no? Meron po pong dalawa sa kanya. Si Luis po nandito sa amin. So, yung dalawang maliit nasa kanya. Kasi gusto ko, kung hindi ko kayo mapag-aayos ni mama mo, para hindi masyadong mabigat sa'yo, kunin ko muna si Luis. Kung gusto niyo po, okay lang po sa amin. Okay ba sa'yo? Ito ka muna sa amin. Kung may sarili lang akong bahay, kinuha ko kayong tatlo eh. Pero ang magpapangako ko muna ngayon kasi si Luis yung mas bata sa inyo. At sa tingin ko si ate kaya mo naman dito, no? Matutulungan mo ba yung kapatid mo dito? Mababantayan mo siya. So, ako, tig-iisa tayo ng responsibilidad, no? So, si Luis, sa akin na muna tong aking baby Luis, no? So, yun nga po, yun po yung nag-udyok nga po kay Luis para tuluyan nga po siyang sumama kay Tekram dahil nga po sa hindi inasahang pangyayari sa kanilang pamilya, yung hindi po pagkakaunawaan nila ng kanyang mga kapatid at ng stepfather nga po nila. Tapos yun nga po, sumama din po si nanay sa stepfather nila nung umalis nga po ito.
Pero yung nangyari po sa kanila, yung mga ganoong pangyayari na hindi maganda, is para siyang isang blessings in disguise din po. Nang dahil nga po doon is napunta nga po si Luis kay Tekram. At yun nga po nagkaroon or nabigyan ng magandang buhay si Luis kahit na 5 years lamang siya doon. At ngayon patuloy pa rin siyang binibigyan ng magandang buhay kahit na nakauwi na siya o nakabalik na siya sa kanila. So talagang blessings in disguise po yung nangyari. At napasalamat po tayo ng malaki dahil nga po ay inuulit ko nga po na okay na po sila ngayon. Kung ano man po yung nangyari dati ay nakaraan na po yun. At ngayon ay patuloy silang lumalaban sa bawat hamon ng buhay bilang magkakasama, bilang magkakapamilya. At sabi nga po ni Tekram na gusto sana niyang kunin silang tatlo, sila Kuya Angelo, sila Ate Julian. Pero that time kasi wala pang sariling bahay sila Tekram that time. So doon pa lamang sila nakatira, I believe sa lumang bahay po yata yun nila Sweet Mary, nila Ate Lisa niya. Kaya yun, hindi talaga niya pwedeng kunin lahat. Kaya yun, si Luis lamang po muna ang kanyang kinuha at pansamantala lamang sana yung pagkuha niya kay Luis until na magkakaayos po yung pamilya nila. Pero yun nga, mas ginusto na po yata ni Luis na doon na lamang muna siya kasi nga po naramdaman ni Luis yung pagmamahal na ibinigay or ipinaramdam sa kanya ni Tekram at ng Manalastas family. Ano naiyak? Ayaw ko nang iiyak. Gusto ko ko na. Hindi ka naiiyak. Gusto ko last na iiyak mo na to. Ilabas mo na yan. At doon sa amin hindi ka iiyak. Si ate kung kukunin ko wala nang mapaglalagyan. Gusto ko makayong kunin pero hindi talaga kaya. At si Luis, siya man lang muna ang maisave ko muna. At alam ko si ate malakas naman at ikaw, no? Worst to worst, kung talagang hindi babalik si mama mo, I will try our best ni Tek Jun na kung ano yung mabibigay nating magandang bukas kay Luis, no? So yan guys, worst to worst, kung di man natin mapabalik o maayos ang pagsasama po nila Kuya Mark at ang kanyang mama, ang kanyang pong mga anak, ay pipilitin ko, sisikapin po namin ni Tek Jun. Mabigay po yung magandang bukas sa ating pong Luis, no? Mark? So yun po, nagkaayos naman po sila. Kumbaga, yun nga sinasabi ko, na-realize naman po nila nanay at ng stepfather nila yung mga kamalian nila, tapos nagkaayos nga po sila, nagkasama-sama sila muli sa isang bahay. Pero yun nga, si Luis po kasi yun nga, napamahal na talaga sa Manalastas family, kaya patuloy po siyang tumira doon hanggang 5 years. Kung hindi lamang po nagkaroon ng something na problema nung mga nakaraang buwan, ay hindi po siya mapapauwi sa kanila. Pero inulit ko nga po na patuloy pa din naman po yung suporta ni Tekram at ng mga sponsor sa kanya, especially kay Nininang Precious, kay Luis, para sa kanyang pag-aaral. Pero yun nga, maayos na po yung pamilya nila, wala na pong problema. Ayun po. Gusto kong maibigay yung message mo para kay Luis. Mag-aaral ka lang mabuti. Buti yung mag-aaral mo. Pinabukato ka. Parang hindi na, parang sa'yo na lang. Hindi magkaramdamin. Bakit ka tayo magulang? Wala, mahal ka ni tatay eh. Tingin ka kay Tig. Tingin ka kay Tig. Ano message mo? Iyakan na naman. Naalis na tayo. Anong message mo kay kuya mo? Ano gusto mo sabihin kay kuya? Kay Kuya Mark naman. Baby ko na din tong ngayon. Anong gusto sabihin kay kuya? Sige na. Ano? Iya. Ayun na, harapan kayo ni kuya mo. Ingat niya. Karoon lagi doon. Dami, pag-ipunan natin si tatay. Sama kami na ikaram. Libot ka na nandito. Pagka lumuwag, kami naman lilibot doon. Tama. Papakabait ka lagi. So, paano? Iiwan mo na natin sila kuya, si ate, at hug ka na kay kuya. Sige na.
Nagka na kay Kuya. Sana yung ating pangarap po para po kay ating isa pang panganay na si Luis, mabigay po natin guys, no? At saka po, pupunan muna namin siya ng pagmamahal. Yung mga medyo na ano po nalobat po yung laman ng puso niya ng pagmamahal. So, i-charge muna namin ni Tito Jun, no? Ayan. Bababay na siya. So yun nga po, kung gusto nyo po mapanood yung buong storya po nito, yung buong vlog po nito, is panoorin nyo po sa YouTube channel po ni Tekram. Ayan, so nakakaiyak nga po ito, so mag-prepare po kayo ng tissue or di kaya panyo. Ayan, so inulit ko nga po, yun po yung dahilan or nag-udyok kay Luis para tuloy siyang sumama kay Tekram dahil nga po sa nangyari sa kanyang pamilya, kung saan nga po iniwanan nga po sila ng kanilang nanay dahil nga po sa hindi pagkakaintindihan ng kanyang mga kapatid at nila nanay at ng stepfather nila dahil nga po sa pag-iinom nito tapos nagdadala ng mga barkada. Tapos ang concern po ni Kuya Angelo is may mga kapatid siyang babae doon. Pero yun nga po, dati pa yun, nakaraan na yun. So okay na po yung samahan nila ngayon, muli na po silang magkakasama. Nasa iisang bahay na nga po sila ulit at masaya na po silang namumuhay buong pamilya. At nakalabas na din po yung kanilang tatay, although hindi sila magkakasama pero at least andun yung kanilang tatay na sumusuporta pa din sa kanila. Yan. So yun, hanggang dito na lamang po muna. God bless po and bye for now po.